Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya at kapayapaan buhat sa Diyos Ama, Panginoong Hesukristo at Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng Eukaristiya ng may pinasiglang puso, hilingin natin sa Panginoong linisan niya tayo sa ating mga kasalanan. Para sa mga nagsaglit ng kahinaan ng aming pananalig, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming pagiging sanhi ng pag-aalala at pangamba ng aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kapabayaang ipahayag ka bilang makapangyarihang tagapagligtas namin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos ang kainaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buntong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at humihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking narinig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga agsisisi at di nababalik sa gawang masama,
Ang nagpaparangal ay pangalan niya kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibig magdadaong palad. Ang kapayapaan at ang katwiyay magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahay, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may magahay mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ang Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainaw. Sa harapan niya, yaong magahay, pawing katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budi. Sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalay at mga kababayan. Ano pat, mamatamisin ko, ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakitang siya'y kasama nila. Sa kanila, nakapagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi, nagmula ang Kristo na isa'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurian magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pag ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwina. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig.
kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papareyahinin mo niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumutsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga mga kapanalig. Mahirap gumising sa ngayong mga panahon kasi umuulan. Pero mga kapanalig, hindi lang umuulan sa mga panahong ito. Kunwari, mga may habagat, may bagyo. Kaya maraming parte dito sa Metro Manila ang baha. Maraming parte na lubog sa baha at maraming nagdurusa. No? Hindi naman lingid sa ating kaalaman na sa mga panahong ito talagang bumabagyo. At kapag bumabagyo, maraming naapektuhan, maraming napipinsala sa agrikultura, kung saan man. At minsan iniisip natin, no, hindi ba tayo handa sa mga pagkakataong ito? Kasi parati naman nangyayari sa atin. No? Pero alam nyo, sa mga kapanalig, habang tayo ay nakikita natin itong mga bagyong ito, minsan tinatanong din natin sa ating mga sarili, nasaan ang Diyos? Alam nyo, pag nakapunta kayo sa ibang bansa, hindi ganito ang kanilang mga nararanasan. No? Minsan, hindi normal ang mga ganitong mga pangyayari. Pero sa atin, normal. Pero alam nyo mga kapanalig, habang tayo ay hinahagupit ng bagyo, siguro nililintol, no? may bulkan pa nga, siguro doon natin nakikita ang ating pananampalataya at pananalig. No? Doon natin makikita kung bakit tayo laging nakakapit sa Diyos. Ay dahil itong mga sakunang mga ganito. Alam niyo sa ating binasa ebanghelyo, hindi nawawala itong mga ganitong kwento. Sa binasa natin sa pagbasa natin kay San Mateo, hindi lingid sa kaalaman ng mga disipulo, no, ang ganitong pangyayari. Dahil sa lahat ng binasa mga ebanghelyo, itong paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig ay usual, no? Dahil ito ay kinukwento nila, no, sa salinlahi na ang Panginoon ay dumating sa kanila. Hindi lingid sa kaalaman nila na kapag sila ay namamangka, no, dito sabi nga dito ay pinaunan ni Jesus habang siya ay nananalangin, pinaunan ni Jesus ang kanyang mga alagad. At doon sa bangka na iyon, ay hinagupit sila ng malakas na bagyo. Hinagupit sila ng hangin, ng tubig. Kaya siguro nakita nila na baka lumubog itong bangka na ito. Pero sa paghagupit ng malalakas na hangin na ito, ay dumating ang Panginoon. Paano dumating ang Panginoon? Siya ay naglakad sa tubig. Ito ay kamangha-mangha para sa mga tao dahil hindi karaniwan na ang tao ay naglalakad sa tubig. No? Kapag tayo ay nandyan sa baha, no? Kaya may buwatas pa tayo, ganyan. Pero kapag tumataas ang tubig, tayo natatakot. Gayon din siguro ang naramdaman ng mga disipulo, no? Pagkalmado ang tubig, hindi nila nakikita ang Panginoon. Pero nung kasagsagan ng bagyo, kasagsagan ng hangin, napagkamalan pa nga nila ang Panginoon na multo. Bakit?
Kasi hindi nila ine-expect, no, na darating ang Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi ako multo, ako ito. Ano bang sinisimbolo nito? Ibig sabihin, sabi nga dito, huwag kayong matakot. Alam nyo, sa Biblia, laging binabanggit at sinasambit ito. Huwag kayong matakot. Don't be afraid. Kasi alam nyo, sa buhay ng tao, lahat tayo may kinatatakutan, no? Lahat tayo may kinatatakutan. Siguro problema sa pamilya, problema sa nangyayari kahit sa bansa natin, no? Sa politika, sa environment, no? Sa ekonomiya, lahat tayo may kinatatakutan. Kahit sa pinansyal, kinatatakutan natin. Kinatatakutan din natin ang kamatayan. Kinatatakutan natin ng pagka may sakit tayo. Lahat tayo may kinatatakutan. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Huwag kayong matakot. At yung susunod pa, ang mas importante, si Jesus ito. Siguro kung makikita natin sa Lumang Tipan, ito ang laging sinasambit, no? Sa Greek, no? Sa Greek translation, sabi nga dito, ako ito. Saan natin ito makikita sa Lumang Tipan? Ito yung makikita natin doon sa burning bush, yung nagliliyab na halaman. Ano ang sabi doon? Ako ay ako. Ano ibig sabihin nun? No? Sabi nga dito, ego eimi, sa Greek translation. Ano? Ibig sabihin, huwag kayong matakot, ako ito. Ako lang ito. Lagi natin sinasambit, ano? Ako lang ito. Ibig sabihin, ang Diyos ay kailangan makita natin sa mga nagdaraan sa atin. Minsan kasi nakafocus lagi tayo doon sa nangyayari sa atin. Yung takot natin sa nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa bansa natin, nangyayari sa mundo. Kapag binuksan mo lang ang Facebook mo, ang Twitter mo, o kaya sa TV o kaya sa radyo, ano maririnig mo? Masamang balita. Parang magugunaw na ang mundo. Parang wala kang marinig na mabuting balita. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. Ako ito. Kailangan makita mo ako. Pero dito sa binasa natin Ebanghelyo, nakita din ni Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, papayarianin mo ako sa ibabaw ng tubig. Papuntahin mo ako sa iyo. Kasi alam ko ikaw yan, pero kailangan pumunta ako sa iyo. At ano sabi ni Jesus? Halika, pumunta ka sa akin. Pumunta naman si Pedro at siya ay nakakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Siguro kung makikita mo si Pedro na naglalakad sa ibabaw ng tubig, iyon ay, sabi mo, milagro. Nakakapaglakad siya sa tubig. Pero paano ba siya nakakapaglakad sa tubig? Hamak na tao lang. Siguro maintindihan natin ng Panginoon na naglalakad sa tubig. Pero si Pedro, paano siya nakakapaglakad sa tubig? Dahil siya ay nakatingin sa Panginoon. Dahil siya ay sinabihan ng Panginoon, halika. Sa pananampalataya ni Pedro sa Panginoon, siya ay nakakapaglakad sa tubig. Siguro sa atin din, mga kapanalig. No? Kapag tayo ay malalim ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating pananalig sa Diyos, kahit anong unos, no, na ating mararanasan sa buhay, tayo rin ay makakapaglakad sa tubig. Pero merong kondisyon. Kailangan nating tumingin sa Panginoon. Pero ano nangyari dito? Lumusad si Pedro, nakapaglakad sa tubig. Pero may nangyari sa kanya. Nung makita niya, siguro napalingon siya dahil nga may bagyo pa rin naman eh. Hindi naman tumigil ang bagyo ng panahong iyon na nakita niya si Jesus. Pero lumingon si Pedro sa mga naglalakihang mga malalaking alon. Nakita niya na tuloy pa rin ang agos, no, ang unos, no, ng bagyo. At siya ay tumingin sa bagyo. At ano nangyari? Siya ay unti-unting lumubog. Unti-unting nawala ang kanyang paningin sa Panginoon. Siguro ganun din sa atin, no? Tayo mga Katoliko, tayong mga sumusunod sa Panginoon. Alam natin na may Panginoon. Alam natin na may Diyos. Pero minsan nawawala ang ating paningin sa ating Panginoon. Kapag tayo ay ang unos ng buhay sa atin ay tuloy-tuloy, Lord,
tama na, no? Tama na. Ako'y marami nang nararanasan sa buhay, no? Sa aking asawa, sa aking anak, sa salapi, nawawalan ako sa kabuhayan. Ang daming unos sa buhay ko. Pero minsan, napapatingin ka at napapatingin ka sa mga problemang ito, no? Sa dami ng ating nararanasang pagsubok sa buhay, nawawala ang ating paningin sa Panginoon, at doon tayo magsisimulang lumubog. At sasabihin din natin, sagipinin niyo ako, Panginoon, hindi ko na kaya. Anong sasabihin ng Panginoon? At iaabot ng Panginoon ang kanyang kamay sa atin. At anong sasabihin sa atin? Napakaliit ng iyong pananalig. Napakaliit ng iyong pananalig. Alam niyo mga kapanalig, ano ba ang pananalig? Ano ba ang pananampalataya? Hindi lamang ito sa pagdarasal natin, no? Pero ang pananalig magsisimula lamang yan kung hindi mo na maintindihan ang mga nangyayari sa iyo, sa buhay mo, subalit kumakapit ka pa rin sa Panginoon. Yan ang pananalig. Hindi lamang ito yung sa mga pagkakataon na marami kang blessing na natatanggap, marami kang natatanggap na magagandang balita sa buhay mo. Hindi yan ang pananalig. Ang pananalig ay masusukat lamang kung may mga pagsubok tayo sa buhay, ngunit tayo ay nananatili kumakapit sa Panginoon. Dito natin makikita na ang Panginoon ang nagre-reach out sa atin, no? Ang kamay niya ang nakikita natin. Napakagandang picture ito na makikita natin, no? Dahil meron pa ako nakita may painting, no? Hindi niya ipinapakita doon na lumulubog si Pedro, no? Parang ang pinapakita doon sa painting na iyon, ang Panginoon habang si Pedro ay lumulubog, no? Ang si Jesus, ang kanyang kamay ang sumasagip sa kanya. Mga kapanalig, siguro kapag tayo ay umasa lamang sa sarili natin, umasa tayo sa mga talento at kakayahan natin, tayo ay lulubog. Kung umaasa tayo doon sa kung ano ang kaya natin, hindi natin kakayanin ang buhay. Mga kapanalig, ang pananampalataya ay nanggagaling sa Panginoon. Ang ating pag-asa ay nanggagaling sa Panginoon. Nawa sa ating pagpapatuloy ng misa na ito, makita natin ang Panginoon na gumagalaw sa ating buhay. Nawa sa bawat yugto, no, ng ating buhay, bagamat tayo ay maraming nararanasan sa ating buhay, no, sa bansa natin, sa mundo natin, sana makita natin kung paano gumalaw ang Panginoon sa ating buhay, no? Dahil sa nakikita natin na hindi magaganda, sana makakita tayo na kahit na maliit na liwanag na iyon, at sa maliit na liwanag na iyon, makita natin, Panginoon, sa unang binasa nga natin, sa unang pagbasa, sabi niya, hindi makita ang Panginoon sa lindol, sa unos, pero nakita ng propeta sa maliit na tinig. At sana sa maliit na tinig na iyon, kapanalig, marinig mo ang tinig ng Diyos sa iyo, no? Marinig natin ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa iyo, huwag kang sumuko, huwag kang matakot. Ako ito, naririto ko. Sa bawat panalangin natin sa Diyos, na sana makita natin ang Diyos na gumagabay sa ating buhay. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinasabi sa atin ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag matakot. Buong pagtitiwala na ang kanyang kamay ay laging nakaaabot sa atin at tayo'y manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway manatili silang matatag at nakaugat kay Kristo sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bayan, naway maglingkod sila ng may katapatan at magsikap para sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating parokya, naway magmalasakit tayo sa isa't isa, lalo na sa mga nahihirapan sa pinansyal at espiritual na kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kabataan, naway lumapit sila sa Panginoon sa oras ng takot, kahinaan at pagdududa at magsabi, Panginoon, iligtas mo ako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at tatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocate. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon Jesus, aming kanlungan sa bawat unos, pawiin mo ang aming mga takot, patatagin ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming kumapit lagi sa iyong kamay na nagliligtas, ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at walak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Amin ang ginagawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang kumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang ng tag-init at tag-ulan.
Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na papagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiaway at mapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Na maririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyin natin misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at na lahat mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at puri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
tagubili naman na kagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suminyo. At sumayo. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Naririto si Kristo muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ama naming ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan, ang magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isa lamang pong patalastas, sa gitna ng ating mga pagsubok may pag-asa at kagalingang nagmumula sa Diyos. Halina't makiisa sa Misa Triduum bilang paghahanda sa kapistahan ni Santa Clara ng Assisi. Sama-sama nating idulog ang ating mga panalangin para sa kagalingan ng katawan, isip at espiritu. Inaanyayahan namin ang lahat na dumalo sa banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o sa Miss Alinahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at maging kasangkapan ng pagmamahal para sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim.
Sinasamba